Hello Pisces! Welcome again dito sa iyong reading. Kailanman makarating sa iyo ito, lahat ng reading ko rito ay timeless Pisces. Pero nandito na tayo ngayon, magkakatapusan na ng buwan. Thank you so much for being here sa panonood ng reading ko bago ka man dito or hindi, sa iyong patuloy na support and pagsubaybay. Sa mga nagtatanong nga pala, yes, kung ako si Teen Arcana, opo, ako po yun. Meron akong YouTube channel para doon, meron din akong FB page, ganun din itong aking Purple Teen. Yung FB page ko na Purple Teen, nag-iisa lang yon, maliliit na letra, Purple Teen, tapos may check sa dulo, sa kanan. Pag walang check, hindi ako yon. Kapag ina-add friend kayo, chinachat kayo, hindi ako yon. Mag-iingat kasi marami nang nabibiktima. Paulit-ulit ko namang sinasabi. Latag muna natin mga cards mo tapos pag-uusapan natin isa-isa. Para dire-diretso tayo. Excuse me. Ako'y nadidighay. Okay, yung mga zodiac signs na lumilitaw dito sa cards mo. Pwedeng may Scorpio energy. Mga air, Gemini, Libra, Aqua, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag. Ang sinasabi ng camel mo, may mga magiging problems dito, Pisces. Pero as long as magiging persistent ka, magpe-persevere ka, mau-overcome naman daw itong mga problema na ito. Okay? So, good pa rin. May problem man, as long as hindi ka mag-give up, as long as magiging persistent ka, magpe-persevere ka, mau-overcome mo pa rin yan problema na yan. At by the way, meron lumilitaw dito na success. So it could be merong something dito na gagawin mo na maaaring magiging successful yung outcome. Or it could be na success kasi masasolve yung problem. No? Pero pwede namang magkaiba sila. Like, meron ka talagang something na gagawin na maganda yung pinaka-outcome or successful. Although, when it comes to money, may financial pinch. May setback. Pwede nga iba, baka may problem about money. Okay? Ano pa? You have crown. Honor and respect kasi itong crown eh. Feeling ko lang, this is something related sa kung paano mo gustong tratuhin ka. Pero kasi honor and respect is earned. Hindi yan hinihingi. Kahit hingin mo yan, feeling ko lang hindi tukusan darating. So sinasabi ko lang na itong honor and respect na ito, mafe-feel mo yan kasi deserve mo yan. Okay? This is something na i-earn mo. This is something na pinagtrabahuan mo talaga para ma-reach mo yung
certain status na talagang igagalang at i-honor, igagalang, irerespeto kanila eh. So, hindi ko alam kung saang place ito, kung saang setup ito, pero sa tingin ko lang, kailangan mo kasing i-project to sa sarili mo muna eh. Ito ay kumbaga ito ay magsisimula sa'yo. Inside job to. Kumbaga, kung gusto mong i-honor ka, i-respeto ka, ipakita mo sa kanila na deserving ka nun. Kusa lang talaga yun eh. Kusa talagang, alam mo yun, kusa lang ibibigay talaga sa'yo yan eh. Kaya kung nakakaranas ka na hindi ka nire-respeto, pwede ngang may fault din yung sarili mo kasi pwedeng nakikita nila sa'yo na hindi mo rin ginagalang yung sarili mo. Hindi mo minamahal yung sarili mo, hindi mo inaalagaan sarili mo, or maliit or mababa rin yung tingin mo sa sarili mo. Kaya siguro yun din yung pwedeng treatment na makuha mo. So, depende yan. Depende yan sa kung paano mo tratuhin, gawin yan sa sarili mo. Kumaga, mamimirror lang yan eh. Okay? So, ano pa yung ibang cards mo? Self-care, broken promises, divine timing, at saka hopeless romantic. O diba? Ano yung sinabi ko about the crown? Magsisimula to sa sarili mo, Pisces. Kasi kung hindi mo sisimulan yung self-care na yan, hindi ka nila i-honor, hindi ka nila re-respetuhin. It has to be an inside job. Manggaling muna yan sa'yo. Ganon din ang love. Self-love, self-care. Kasi kung nakakakuha ka, nakaka-attract ka ng mga tao sa buhay mo, whether romantic yan or mga friend, na ganyan yung treatment sa'yo, eh kasi nakikita nila mismo yun kung paano mo rin tratuin yung sarili mo. Kaya ganoong treatment din yung nakukuha mo sa kanila. So, paano baguhin yun? Eh di baguhin mo rin yung approach mo sa sarili mo. Baguhin mo yung tingin mo sa sarili mo, igalang, irespeto mo muna yung sarili mo bago ka mag-expect na igagalangin, irespetuhin ka rin nila, diba? Kasi kung ikaw mismo, hindi mo yun magawa sa sarili mo, hindi mo yun maibigay sa sarili mo, diba? How could you expect na yun yung magiging treatment din nila sa'yo? Okay? So, importante yun. So, nakikita ko, mas ipaprioritize mo yung sarili mo. Ayan. Ipapamper mo yung sarili mo. Ipaprioritize mo muna yung sarili mo. Mas magfo-focus ka muna sa sarili mo. Mas i-workout mo muna yung sarili mo. Yun yung nafe-feel ko dito sa card na ito. Okay? And eventually, susunod na yung mga bagay na yan. Meron ditong nakakatanggap lang ng mga puro broken promises. So, kung ikaw to Pisces, handa mo yung sarili mo kasi pwedeng drawing lang to. Pwedeng hindi niya to pa rin yung mga sinasabi niya sa'yo. Pwedeng ma-disappoint ka lang dito sa tao na to. Pwedeng mawalan ka ng tiwala. Alam mo yun? Empty promises, broken promises, bandang huli, madi-disappoint ka lang kapag umasa ka. No? Hopeless romantic. Meron ditong hopeless romantic sa inyo eh. Bahala na kayo kung energy mo ba yan, energy na person may tinutukoy. Naniniwala na meron kayong itong kung sino man to sa inyong dalawa, itong tao na to, naniniwala siya na merong happily ever after sa inyong dalawa. Kaya lang kasi lumilitaw yung broken promises.
So, pinakamaganda niya, Pisces, focus ka na lang muna sa sarili mo, lalo na kung itong tao na to, pinaasa ka na niya before, pinangakuan ka, pero wala naman nangyari. Pero, if this is something na mangyayari pa lang, therefore, wala tayong magagawa. Kasi, siguro, it's meant to happen. Diba? Lahat naman nangyayari for a reason. May mga tao na nagsisilbing lesson lang sa buhay natin, may mga taong nag-i-stay, may mga taong aalis lang din sa buhay natin para turuan tayo ng leksyon. And maybe, just maybe, kung itong tao na to, i-break niya yung heart mo, i-break niya yung mga promises, maybe hindi talaga siya para sa'yo. Maybe, isang leksyon lang itong tao na to sa buhay mo, dadaan lang para turuan ka ng leksyon. Para ma-realize mo yung worth mo. Pwedeng ganun. Alam mo yun? Kasi meron dito, hanggang ngayon, umaasa pa rin. Hanggang ngayon, nag-i-imagine pa rin ang possibility sa inyong dalawa. Alam mo yun? Daydreaming, fantasizing, hoping. Meron something dito about divine timing, Pisces. So, kinakailangan daw ng sandamakmak na patience. O baka yun yung love life mo. Kasi kung hanggang ngayon, bokya pa rin yung love life mo, hanggang ngayon, puro pangako lang yun na pala mo. Tapos hanggang ngayon, nagpa-fantasize ka pa rin, nag-i-imagine ka pa rin ng mga happily ever after mo. Wala namang masama doon actually. Hindi ko naman sinabing masama yun. Pero, wag kang mag-alala. Ibig sabihin, yung right person at the right time, it will come to you. Hindi mo kailangan magpaka-desperate. Hindi mo rin kailangan i-pressure yung sarili mo kasi lahat ay darating in God's perfect timing. So, trust the divine timing about this situation, whatever this situation is talking about, Pisces, sa love life mo man yan or kahit hindi, kahit sa ibang bagay. Merong ditong patience required, trusting the process, perfect timing, when it's meant to be, mangyayari na lang yan if it's really meant to be. Okay? Sa career man yan, sa love life, etc. Five of Pentacles reversed. So, good to see na merong Five of Pentacles reversed dito kasi nakakakita ako ng financial healing or recovery. Kasi magkakaroon ng financial pinch, magkakaroon ng problema about money, and good thing na lumilitaw dito sa baba, yung Five of Pentacles reversed, which means, marirecover yung mga ginastos na yon. Anumang pera yung nawala, kikitain uli yan, marirecover yan. Okay? Now, if this is talking about a person, pwede ngang ibig sabihin nito, someone na nang ghost sa'yo, pwedeng magparamdam uli. Actually, pwede mo pa nga tanggapin uli ito, baka nga patuloyin mo pa yan, pero ewan ko lang. Basta, ang main energy is someone na umalis ng ghost na wala, nag-missing in action is pwedeng sumulpot uli. Okay? So, meron ka Knight of Swords. Yes. Mukhang pupuntahan ka uli nito eh. Magre-reach out uli ito, pupuntahan ka uli nito, magpapakita uli, gagawa uli siya ng paraan. Oo, this person will come rushing again sa buhay mo. Alam mo yun, umalis na, tapos parang magugulat ka na lang, ang bilis-bilis, andyan na naman uli siya. Okay? Sa other messages dito, pwedeng this is about taking action, Pisces, kung meron mang situation na kailangan ng agarang pag-iisip, taking action, ito yun. Ibig sabihin, you should act fast about this situation. Pagdating sa ibang situation na mangyayari, no? Think and act fast. Yun yung sinasabi ni Knight of Swords. Do something. And kailangan maging, maagap. Yun lang yung nafe-feel ko. With the Death card reverse, this is something like unfinished business na nafe-feel ko kanina nung una ko pa itong nakita. May mga bagay dito na possible na nag-end na pero parang may mga
Kumbaga sa portal, alam mo yun, hindi na isil yung portal. Kaya parang may mga something na lumalabas uli dun sa portal. Parang cartoons lang na imagine ko. Ano. Basta meron something dito na supposed to be nagtapos na eh. Pero parang merong unfinished business. Oo. Akala mo tapos na pero hindi pala. Hindi pa pala. Okay? Kaya nga parang may nanunumbalik na energy dito, whatever. Sa love life mo man yan or hindi. Ngayon, with the Six of Swords, yes, this is clearly a sign na hindi ka pa makakahanap ng something or someone better. Take note. Hindi pa makakahanap ng something or someone better. Place man yan, situation, career, relationship. Sorry naman, Pisces, pero sa tingin ko lang, hindi ka pa makakahanap ng better na yun. Okay? So, trust the process, trust the divine timing. O, diba, sumusulpot siya dito sa ibaba. Meron ditong something sa Death card reversed at saka sa Six of Swords reversed mo na hindi pa ready talaga to move forward eh. May some kind of unfinished business ka na hindi maiwan-iwanan, hindi matapos-tapos, kaya hindi rin makapag-transition, kaya hindi rin makaalis talaga. Alam mo yun yung napipil kong energy. In general yan, in career man yan, in love life. Or sa sarili mo. Kung meron mga something dito sa sarili mo. Eight of Wands reversed. Para sa akin, itong Eight of Wands reversed is something na nagpapadelay doon sa mga bagay-bagay sa situation. Oo. Instead na maging mabilis, parang pinapabagal nitong Eight of Wands reversed, kung ano man ito, bagay, situation, or tao man ito. Parang delaying tactic. Kung process to, hindi ito mabilis na process, sinisiguro ko yan. Slow process yan. Or meron talagang mga blockages dito, may mga pampabagal, pang-delay talaga, kaya bumabagal yung proseso na yan. Okay? So, tignan na natin yung last card para bilang closing message para sa iyo. Anong nakuha? Rest. May you find moments of serenity. Tanungin lang kita, kamusta naman ang pakiramdam mo? Kamusta ang nerves mo ngayon, Pisces? Are you feeling restless? Baka kailangan mo munang mag-take a break. Baka kailangan ikalma mo muna yung sarili mo, take a pause, slow down. Meron something here na parang uneasy, unsettled. So, kailangan mo munang mag-take rest. Ayan o, rest if you must. Rest if you must, but don't you quit, Pisces. Peace, babush.